Mga idol, pang championship team talaga ang Philadelphia 76ers at lalo pa ngayong malapit nang bumalik sa lineup nila sina Paul George at Jared McCain. Sa ngayon pa lang, dominado na ng Sixers ang East na may record na 4 na panalo at 0 na talo at kung ganyan nakalakas sila ng kulang sa puwersa. Ano pa kaya pag nadagdagan sila ng 2 dekalibreng manlalaro? Pero kahit bumalik sa rotation sina Paul George at Jared McCain, inaasahang may minutes restriction sila katulad ng ginagawa ng Sixers kay Joel Embiid para siguradong kondisyon at iwas injury habang maaga pa ang season. Huwag mag-alala dahil nandyan pa rin ang nakakabilib na duo ng rookie na si VJ Edgecombe at Tyrese Maxey na siya ngayong nagbubuhat sa koponan at nagbibigay ng stability habang hinihintay ang full lineup ng Philly. Solid na balance ng young energy at superstar veteran core at mukhang handang-handa ng sumabak sa title chase ang Sixers ngayong taon. Kayo mga idol, tingin nyo ba ito na ang season ng Philadelphia? Samantala, biglang umangat ng malaki ang laro ni Ryan Rollins sa Milwaukee Bucks. At ngayon makikita na natin kung bakit. Former Golden State Warriors player ito at ngayon ay tila ibang level na ang kumpiyansa at husay niya. Ang sikreto? Impluwensya at gabay ng dating NBA champion point guard at ngayon ay bahagi ng coaching staff ng Bucks, si Rajon Rondo. Ayon sa mga ulat, palagi raw itong sinasanay ni Rondo mula sa pag-breakdown ng film, tamang pagbabasa ng depensa, hanggang sa decision making sa crunch time. Kaya naman hindi katakatakang mabilis lumawak ang IQ at leadership ni Rollins bilang point guard. Lalo na't madalas silang magkasama manood ng film sessions, kaya tumalim lalo ang pag-unawa ni Rollins sa sistema at tempo ng laro. At ito pa mga idol, lalo siyang nabigyan ng malaking oportunidad matapos i-wave ng Bucks si Damian Lillard, dahilan para mas lumaki ang papel niya bilang primary guard sa rotation at hindi niya sinayang ang pagkakataon. Katunayan, sa panalo ng Bucks kontra sa Golden State Warriors kahit wala si Giannis Antetokounmpo, pinangunahan ni Ryan Rollins ang koponan na gumawa ng 32 points, 3 rebounds at 8 assists. Kaya naman napatumba nila ang Warriors na pinangungunahan ni Stephen Curry. Ngayon, malinaw na hindi lang basta tumataas ang laro ni Rollins, kundi unti-unti siyang nahuhubog bilang susunod na reliable floor general ng Milwaukee. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Samantala, kitang-kita na ang malaking pagbabago sa Lakers. Matagal ng problema ang hindi nabibigyan ng tamang pagkakataon ang ilang players ng koponan. Mula pa noong panahon ni Darvin Ham hanggang sa unang mga laro ni Coach JJ Redick. Maraming bench players ang limitado sa playing time kaya hindi nila nailalabas ang tunay na kakayahan nila sa loob ng court. Ang resulta? Hindi naging maganda ang chemistry ng Lakers sa mga crucial moments. Makikita natin yan sa nakaraang playoffs laban sa Minnesota Timberwolves kung saan malinaw na hindi nagamit ng tama ang ilang role players gaya nila Jared Vanderbilt, Dalton Knecht at Jackson Hayes. Dahil dito, mabilis na napagod ang mga starters at halos walang suporta mula sa second unit. Sa huli, napaaga ang bakasyon ng Lakers matapos silang i-eliminate ng Timberwolves sa first round. Pero ngayon, dahil sa injuries ni LeBron James at Luka Doncic, ibang Lakers ang nakikita natin. Lumalabas ang full potential ng role players at nagkakaroon ng mas magandang ball movement, energy at depensa. Unti-unting nagkakaroon ng tiwala si Coach JJ Redick sa kanyang buong rotation. At malinaw, kapag nagamit niya ng tama ang depth ng roster, malayo ang pwedeng marating ng Lakers ngayong season. Ang tanong ngayon mga idol, kapag bumalik na sa lineup sina Luka at LeBron, mananatili kaya ang ganitong laro? Magiging maganda pa rin ba ang performance ni Austin Reeves at ng iba pang role players ng Lakers? Kayo mga idol, anong masasabi nyo?